nananatiling kasama niya tulad ng demons. Demons ang pangalan nun eh. Sabi niya, pinili niya ang sanlibutan at siya ay iniwan. Iniwan niya si Pablo. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Manalangin muna tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat. Kami ay masayang naglilingkod sa inyo. Kabila ng mga suliranin, problema, karamdaman, kahirapan ng buhay, mga challenges financially, lahat, Panginoon Diyos, maging itong mga ulan na nakaraan, panahon. Pero Panginoon Diyos, ito yung naging ugali na namin, naging habit na namin na maglingkod sa inyo, sapagat ito yung tama, ito yung mahalaga, ito yung kalooban ninyo, na kami sumamba sa inyo bilang magkakapatid, bilang iglesia, magkakasama, Panginoon Diyos, sasamba kami sa araw na ito, Sunday. Kaya po, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matamis na pangalan na po ng Jesus. Amen. By the way, Father's Day po ngayon, no? Happy Father's Day, Kapman. Okay, Happy Father's Day. Putong, luta pa mong, si Ronald. Happy Father's Day. Wala pa yung mga kasamahan natin iba. Okay? Dito po sa Romans 16, verse 1. Okay? Ipinagtatagubilin ko sa inyo, ito, okay, ang background nito, no, sumusulat si Pablo sa mga taga-Roma. Habang siya ay nasa Corinto. Ito po ay AD 66 yata, 68. So ito mga greetings na to. Ewan ko kung marami siyang binanggit na pangalan. Dito po. Tapos, tingnan natin kung matatapos natin, baka hindi pa. Kasi hanggang 27 verses eh. Ipinagtatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe. Ito, babae po ito, no? Na naglilingkod sa iglesia ng Cenchrea. Okay, so unang pagbati ay kay Phoebe. Si Phoebe ay lingkod. Sa mga ibang salin ay diakonesa. Sa kapatiran ng brethren ay may diakonesa tayo eh. Okay? Bawa ngayon, ang ating diakonesa ay Sister Sayon. Diakonesa po yan. Okay? Sila mga naglilingkod ng Panginoon sa material na bagay, sa physical na bagay. Okay? So si Phoebe ay unang nabanggit ni Pablo. Tayo po ngayon ay maaaring pasalamat tayo sa Panginoon. Meron tayong mga naglilingkod ng mga babae na masipag. Bawa sila Sister Tere, sila Mami. Okay? Maging lahat na naglilingkod sa atin dito na nakikisama, Sister Jane, of course. Si Sister Sayon, sila Sister Mavic. Yan ang mga naglilingkod sa atin. Sila Nanay, sila Ate Mary. So, yan po ay mahalaga. Paglilingkod sa Diyos kahit na babae lamang. Ito, babae si Phoebe, pero naglilingkod siya sa Diyos. Baka hindi ka pastor, wala po tayong pastore. Hindi ka teacher sa church, pero tayo ay kapwa naglilingkod sa Diyos. Isa sa ating, ang tawag natin yung isa sa media, hindi naman media yan eh, sa ating laptop, okay, sa youth. So, lahat-lahat po tayo ay pwede maglingkod sa Panginoon. At ito po ay voluntarism. Okay? Ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi naman po tayo binabayaran dyan. Okay? So, ang unang binanggit ni Pablo, mahalaga po sa kanya itong mga to. Si Pablo kasi hindi pwedeng maglingkod na mag-isa. Nakakulong pa siya rito. So, paano tatakbo ang iglesia kung mag-isa lang siya? Kaya kailangan talaga meron siya ang mamamaya dito masasabi natin, mga co-workers kay Jesus Christ, o kamanggagawa. Napakaganda salitang kamanggagawa. Okay, tayo po yung mga kamanggagawa ng Panginoon Yesus. So lahat po tayo naglilingkod, no? Hindi isa lang. Tayo ay, at saka sabi dito, lingkod, servant. Hindi tayo mga naglilingkod. Yun ang kasi ginawa ng Panginoon Jesus eh. Tapos sila Pablo, lingkod, servant. Tayo po yung mga servants ni Jesus Christ. Nagpapatuturo, nagpapalakasan,
nagpanalanginan. Yan po ay paglilingkod sa isa't isa. Yung encouragement, pagpapaalala, paglilingkod po yan. Panalangin, pagdadamayan, paglilingkod po yan. Okay? So maraming klaseng paglilingkod. Lahat po tayo ay lingkod. Siya Panginoon sa Kristo yung lingkod eh. Ang sabi niya, hindi sinaparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Verse 2, tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng dapat gawin sa mga banal, at tulungan sa anumang kakailanganin niya, sapagat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. So si PB ay naglingkod sa Crescea, pero pinagtatagubilin ni Pablo sa Roma. Maring masabi natin, lilipat maglilingkod din si PB doon sa Roma o sa mga ibang iglesia doon sa Roma. Yung Crescea, hindi ko lang kung saan po ito, it could be ay nasa Roma din po ito. Okay? So, pinagtagubili niya, sabi niya, tanggapin niyo siya alang-alang sa Panginoon. Okay? Gaya ng mga dapat gawin sa mga banal. So, tayo po kasi nagtatanggapan eh. At tulungan sa anumang kakailanganin niya. Ito po yung ating iglesia. Ang iglesia po natin ay tumutulong. Meron po tayong tinutulungan ng mga balo, mga matandang balo. Wala na po yung dalawa, pero meron pang isa ngayon na napabayaan natin siya actually. Kaya nag-usap na kami sa Zion, balik natin yung tulong doon sa isang kapatid nating balo. Hindi na siya nakakasamba kasi nga matanda na siya. At hindi po nga mananampalataya yung mga anak niya. Pero siya po ay tapat na sumasamba nung tayo ay nasa sukad pa. So, yan po magtulungan tayo, tulungan natin yung ating mga, yan po ay responsibilidad ng iglesia. Tulungan ang mga balo. Okay, sapagkat marami siyang, itong si PB daw ay maraming natulungan at ako'y isa na sa mga yon. Babae lang, no? Babae, isang lingkod sa Crescea, marami daw natulungan. Hindi sinabi kung ano yung mga specific na ginagawa niya, pero pati si Pablo daw ay tinulungan niya. Mga kapatid, minsan po ay akala natin yung mga naglilingkod lang sa Panginoon, yung mga pastor, yung mga teacher, minsan hindi natin pinapansin yung mga naglilinis dito. Yung mga naglilinis dito, yung mag-asawa, si kapatid na Zion at Bernard. Okay? At saka yung mga youth, sa nasasama sila, Hans dyan. So yan po ay importante. At si Pablo bilang apostol at mga kasama niya ito, na-appreciate niya. Pero higit sa lahat, higit pa kay Pablo ang Panginoon. Ang Panginoon po hindi niya nakakalimutan yung ating paglilingkod sa Diyos. Ano man ang may contribute natin sa iglesia, lagi nga namin sinasabi dito, Nigla Kapmani, nung andito pa si kapatid na, ano pangalan nito? Si RJ. Ang sabi natin na ang iglesia ay wag nating gayang parang lang yung kangkong, no? Kinakangkong agad. Ituring natin ang iglesia parang foundation. Okay, tinutulungan. Binibigyan ng iglesia. Kasi maraming mga iglesia, ang tingin nila sa iglesia nila ay parang kinakangkong. Okay. So, salamat sa Panginoon na The Gospel of Grace Church, okay po yung tumutulong tayo, walang imposible, along masama doon, kailangan tayong tumulong. Pero ang attitude ng mga member ay maglingkod ng tapat at hindi nagpapabayad. Amen? Hindi po tayo umaasa sa bayad. Yun po, no? So, ang iglesia rito, ang Panginoon ang bahala. Ngayon, hindi tayo, tawag dito, hindi tayo volunteerism. Kasi ang volunteerism, parang nagbo-volunteer ka lang ng ilang panahon mo eh. Tayo ay talagang committed. Kung kinakailangan, araw-araw, naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero, hindi tayo umaasa ng sahod sa church. Amen? Umaasa tayong sahod o support o pagpapalang material sa Panginoon. Amen po ba? Ang bahala ng Panginoon na magpalit ng ating paglilingkod sa Diyos.
Marami dito, 8 years na tayo eh. 8 years na tayo, wala naman ako naririnig na nagpapabayad at saka wala naman bago maglingkod ay humingi muna ng sahod. Slack money. Yan, slack money, ang buong pamilya, 8 years na rito sa GGC, pero hindi natin nakita ng humingi sila ng sahod o ng support. Actually, pag tumutulong ka kay slack money, ay hindi pa nila kinukuha. Okay? So, again, ang iglesia po ay responsibility natin na tulungan yung mga naglilingkod sa Panginoon, pero ang attitude ng mga naglilingkod sa Panginoon ay hindi yung magpapabayad. Nakita niyo po ba yun? Yung balanse. Ang responsibility ng iglesia na ibigay ang mga material na kailangan ng mga naglilingkod. Okay? Pero yung mga naglilingkod naman, hindi naman nila inaasahan yan na sila'y bayaran ng iglesia. Okay? Kasi po, unang-una, iglesia natin ay hindi naman ganun kalakas kumita. At saka marami pa tayong project. So, ibig po sabihin dito, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay siya na ang bahala. Okay? Ito nga, nabanggit ko kanina na marami tayong mga naglilingkod dito sa church. Sila kapatid na Bernard, spiritual, nagtuturo sila, mag-asawa. At the same time, physical. Sila po ang naglilinis sa ating chapel. So yan ay i-appreciate natin. Hindi lang ako mag-appreciate, kundi lahat tayo as a church. So yun po yung naging attitude ni Pablo dito sa chapter 16. Yung appreciation, pasasalamat ng mga nakakasama niyang naglilingkod. Kasi si Pablo rito, ilang taon na lang, papatayin na siya. Siguro mga 2 to 3 years na lang, papatayin na siya. Pero lahat naman na sulat ni Pablo, pagkapatapos na siyang sumusulat, meron siyang mga ina-appreciate. Binabagit niya talaga yung tao. Ito si PB. Okay, so nakaisa na tayo, no? Pagkatapos, sabi niya, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sa English, kasi sabi, kasi dito parang si Pablo humingi nagpapakumusta. Pero actually, greet, pero sa English, parang ang susulatan niya, mga Roma, sabi niya, Roma, i-greet niyo si Prisca at saka si Aquila. Mag-asawa po yan eh. Fellow workers in Christ. Naligtas yan sa Acts, sabi ni Pablo, nauna pa yatang naging Christian itong mag-asawang ito kaysa sa kanya. Tapos binanggit niya rin ang pangalan niya sa Corinto at saka sa Timoteo. So ilang beses niyang ginreet si Prisca at saka si Aquila, mag-asawa. Okay, parang tandem lang yan. Capmani and Captere. Ayan, Sister Tere. Sister Sion at saka si kapatid na Bernard. So itong mga to ay naging fellow workers ni Pablo. Binabangit niya ang pangalan. Ina-appreciate niya. Amen? So, napakaganda po niya, no? Mga naglilingkod sa Panginoon. Yan, si kapatid na Jonathan, wala lang siya ngayon. Tsaka si Sister Mavic. So yung mga kapatid, marami rito partners. Okay, magandang paglilingkod po yan. Kaming mag-asawa. Okay? So, importante po, mga partners, pero si Pablo, single lang siya. Fellow workers in Christ Jesus. Ikumusta, sabi, parang dito, great Prisca, kumustahin ninyo si Priscilla. Pagka nabasa niyo Priscilla at saka Prisca, isang tao lang yon. Si Aquila, isang tao lang yon. Okay? Ay si Priscilla at saka si Prisca, isang tao lang yon. At ang asawa niya ay si Aquila. Mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus, hindi niya sinabing mga tauhan ko. Hindi niya sinabing mga bata ko. Ang sabi niya, mga kamanggagawa ko. Apostol yan, si Pablo. Pero ang tingin niya sa mga naglilingkod ay co-workers. Okay? Kamanggagawa. Okay po ba? So, dalawang greetings na tayo, no? Una, si PB, babae po ito, naglilingkod sa Panginoon. Tapos, yung mag-asawang si Priscilla, at saka si Aquila, o Prisca, at saka si Aquila. Ito pong ito ay mga partners sa paglilingkod sa Panginoon.
So maganda rin po ito, no? Maganda itong ganitong practice na kahit na paminsan-minsan, na-appreciate natin yung kapatid, no? Na-appreciate natin yung mga kapatid. Pero mamaya, mababasa natin, ang sabi niya, iwasan niyo itong mga nagkukos ng division. Mga ganun din. May mga warning. Si Pablo, very frank si Pablo, sabi niya, si Diman, sabi niya, iniwanan niya ako. At minahal pa niya ang sanlibutan. Okay? Pero dito, itong mga taong ito ay kanyang mga in-appreciate. Sige, dito na tayo sa board. Sabi niya rito sa English, no? Who risked their own necks for my life. Siya pagkatagalog na lang. Verse 4. So itong si Prisca at saka si Aquila ay hindi nila ikinahiya ang gospel, hindi nila ikinahiya hindi sila nag-playing safe dahil kay Pablo, sapagkat si Pablo ay matapang naglilingkod sa Panginoon, pine-persecute siya, binubugbog siya, pinapakulong siya. Ngayon, pagkakasama ka niya, madadamay ka. Di ba? Madadamay ka. Pero itong mag-asawang ito, si Prisca at saka si Aquila, hindi, sabi, na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Imagine mo yan. Ipinain nila ang kanilang leeg. Ibig sabihin, willing silang mamatay para sa paglilingkod sa Diyos na kasama si Pablo. Amen? Tindi po ng paglilingkod ng mag-asawang ito. No? Kaya si Pablo, ilang beses niyang inuulit to na-encounter niya ito sa Acts, tapos binanggit niya sa Corinto, binanggit niya sa Timoteo, tapos dito binanggit niya ang mag-asawang ito. Itong si Prisca o kaya Priscilla at saka si Aquila. Okay, so ako bilang lingkod ng Panginoon dito sa Pilipinas, hindi naman po patayan eh. Hindi naman tayo papakulong, hindi nga tayo binubugbog, maaari siguro may pasali-salita lang. Pero yung mga tapat naglingkod na magkakasama kami talaga, hindi walang iwanan, magmula pa ng Sikap Manny. Okay, yung Sikap Manny, 8 years, nung mag-decision siyang samahan niya ako rito hanggang ngayon. Okay, so Sikap Manny po ay elder na naglilingkod sa Panginoon dito sa church ng kanyang pamilya, buong pamilya. Tapos, 8 years ago, 8 years na ba kayo, Bro Bernardo? 7 years ago, tuloy-tuloy, sila naman. Okay, so ito yung mga lingkod ng Panginoon na ang sarap, no? Hindi lang dito sama-sama tayo, tapos hanggang sa langit pa, no? Sikap Manny kasi, ano pa to, estudyante pa ni tatay eh. Na-save siya kay tatay, naglingkod siya kasama ni tatay bilang diakono sa ACC, tapos nang maglingkod kami rito, sinugo kami actually ni tatay, nila tatay, yung ACC, kami dalawa rito. Tapos dito sa Apalit, siya ay naging elder. Tapos na namin dito, sila kapatid na John, ang pamilya niya, na nagpagamit ng kanilang bahay, ng kanilang lugar doon sa Sukad. Tapos tumulong na sa paglilingkod. Sila kapatid na Bernard. Pero nakasama natin din dito ay gumraduate na. Ang isang kasama natin, si kapatid na RJ. Siya po ay nasa langit na siya. So, yung paglilingkod niyang yun, hindi mo yan matatawaran. Okay? At marami pa rin mga naglingkod dito na nakasama natin. So mga kapatid, yan po ang paglilingkod. Amen? At kaming lahat, dito sa GGC, walang sahod yun. Wala kang pinag-usapang sahod. Unang-una, saan kami kukuha ang sahod? Wala. So, hindi naman sinabi ni kapatid na Bernard, Kap, magkano po bang pag-uusapan natin dyan kada buwan? Walang ganun. Di ba? So sila, tapat na naglilingkod dito, every Sunday, every Tuesday, every Sunday kasama natin sila, every Saturday. So, parang gano'n na rin, ipinapain natin ang ating leeg sa paglilingkod, di ba? Ewan ko lang, kung halimbawa magkakaroon ng matinding persecution, ewan ko. Pero pagka kilala natin si Jesus Christ, ang pinaglilingkuran natin ang Panginoon sa Kristo, pati kamatayan, no? Hindi na siguro magiging black o dahilan ng kamatayan, hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So napakagandang halimbawa, no? At nakaka-relate tayo. Kasi kung walang mga naglilingkod na tapat sa GGC, walang GGC. Tama po ba? Walang GGC, walang The Gospel of Grace Church kung walang naglilingkod
na naligtas sa Panginoon at sila'y tapat na naglilingkod sa Panginoon. Okay, tulad nitong mag-asawa ito, si Prisca at saka si Aquila. Si Sister Nes po kanina, hirap na hirap po yung kagabi, na makakatulog kasi sumakit yung kanyang mga buto dahil sa kanyang psoriasis. Sabi ko, kaya mo bang, hindi nga siya nakakatulog, kaya mo bang sumamba? Iwanan na lang kita kasama si Eli. Pero gusto niya kasing sumasamba. Okay, so mga kapatid, yan po yung ating, kahit na may mga paghihirap, may mga challenges sa buhay, may mga sakit, karamdaman, pero masarap ang naglilingkod eh. Amen? Ngayon, saan tayo maglilingkod? Siyempre, maglilingkod tayo sa iglesia. Saan ang iglesia? Pagka nagtipon-tipon na tayo, di ba? Paano ka maglilingkod kung wala ka sa iglesia? Okay din po siguro, naglilingkod ka sa pamilya mo, pinaglilingkuran mo ang pamilya, okay din yan. Pero ang context nito, yung paglilingkod, yung kamanggagawang sinabi dito, kamanggagawa doon sa verse 3, kamanggagawa kay Kristo Jesus, ang context po niya na sa iglesia. Amen? Asan ang iglesia? Ang iglesia yung mga grupo ng tao. Pag nagsama-sama tayo, iglesia tayo. Ngayon, pagka nagsama-sama tayo dito, meron tayong opportunity maglingkod. Amen? Magpanalanginan. Actually, makita lang namin kayo, nandito kayo, umate kayo, sumasamba kayo, encouragement sa amin yun. Eh kung naglilingkod pa tayo, may mga naglilingkod dito, physical, may naglilinis dito. Kung wala pong naglilinis dito, paano naman tayo dito? Amen? At yung mga naglilinis dito, hindi natin binabayaran. Siyang kapatid na Bernard sa Zion. At saka, sabi ko nga kay kapatid na Bernard, kapag ako gustong bang ipaikot natin kada pamilya yan? Kasi sa may ibang church, ganun ginagawa. Sabi niya, wag na po, baka mapagod si Money. Pero lang, ibig sabihin niya, ay karangalan niya yung siya ay maglingkod dito sa church. Amen? So, ito opportunity natin sa church na pagka nagsama-sama tayo, ang ating iisipin ay paglilingkod. Okay po ba? Kasi doon tayo kikilalanin ng Diyos eh. Paglilingkuran. Ngayon, magtulungan tayo, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Amen po ba? Ipinahin nila ang kanilang leeg dahil sa ating buhay. Nasa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia sa mga hentil. So, yung mag-asawang ito ay sumikat sa buong iglesia ng hentil. Baka dito po, this time, baka nasa maraming iglesia na dyan, mga 40 churches na, first century. Pero mabilis dumami. Okay? Pero yung mga iglesia doon sa hentil, yung mga hentil tayo, yung labas sa Israel, maraming mga iglesia dyan. Sa Roma, ewan ko kung ilan. Sa Galacia, maraming iglesia dyan. Sa Macedonia, maraming iglesia dyan. Kasi mga ano yan eh, mga continents yan eh, mga provinces. Okay? So maraming mga iglesia dyan. Ngayon itong mag-asawang ito ay nagpapasalamat sa kanya. Hindi lang si Pablo, kundi yung mga iglesia sa ng mga hentil. Okay? So, praise God, no? Pagka naglingkod po tayo sa mga churches. Ngayon, sa iglesia dito sa GGC, ang paglilingkod natin hindi lang dito. Meron po tayong umbrella church ngayon, yung PBCI. Okay? Paglilingkod din po yan. Kaya, yung mag-participate tayo sa pagpapadala ng campers doon, mag-participate tayo sa teaching. Ako, kasama ko sa teaching staff. Ang dalayan ko, hindi lang sana akong tumutulong doon sa teaching. Mas marami. Si Kisya nakapagturo na sa camp, sa youth. Pero kung marami tayong makakatulong sa kanila, may mga iglesia nga po dyan, sila ang cook. Sila doon sa cook. Nagluluto. Okay, yan, bawa sa Sasmuan. Okay, so mga kapatid, hindi lang ang iglesia rito. Yes, simulan natin sa church natin, sa local church natin, sa The Gospel of Grace Church, ang paglilingkod, pero marami tayong mga kapatiran. Amen. By the way, sa July 12 ba yun? Amen, July 12. July 12, meron po kayong Women's Fellowship. 3 iglesia, cluster ang tawag kasi hindi na pinagsasabay-sabay kasi marami. Kina-cluster na lang. Dito sa Bandarito, Apalit, Arabia, at saka San Pedro. So, ang host po ay ang ACC. So, yan po ay atenan ninyo, mga kababaihan, tapos susuporta kami mga kalalakihan. Amen? Maganda po yan. Fellowship po yan eh. Napag-usapan namin nung Wednesday, ano yun, Hans, yung apat na ginagawa sa iglesia?
Sige nga. Magbigay ng, sa loob ng iglesia, yung pillars yun eh. Parang mga foundation, mga pillars. 4 yun eh. Magbigay ka ng si Ezekiel. Lord Supper, magpuputol-putol at tinapay. Okay, teaching of the apostles, no? Sabi niya ro, manatili kayo sa mga turo ng apostol, sa, ano pa yung pangalawa? Fellowship, no? Fellowship, yan ang gagawin natin. Yan, fellowship tayo, tsaka sa July 12, mga kabukayan, fellowship. Tapos ano pa? Prayer. Okay, so yung 4 na yon, ginagawa nila 2,000 years ago, yung pa rin ang ginagawa natin ngayon. Ang tawag dyan, pillars eh. The 4 pillars of the church. Umiikot lang doon ang ginagawa ng iglesia. Nagtitipon-tipon, nananatili sa turo ng mga apostol. Ito, sinisiris nga natin si Apostol Pablo. Tapos, nagpuputol-putol ng tinapay, panalangin. Diyan, pagka ginagawa natin diyan, diyan kumikilos ang Holy Spirit. Doon sa konteksto doon, sa isang pangangaral lang ni Pedro, naligtas 3,000. Okay, sa Acts 2. Acts 2:42 yan eh. Okay? So, huwag po natin kalimutan paglilingkod dyan. Itong ginagawa ko ito, pagtuturo sa mga turo ni Apostol Pedro, Pablo, siyempre wala na sila. Ako naman ang nagtuturo sa inyo. Fellowship, breaking of bread, tapos prayer. Dito, meron na tayong mga prayer dito, nangungunang panalangin dito, may mga nangungunang panalangin. Pero ang talagang magandang prayer ay yung prayer meeting. Sapagkat sa prayer meeting talagang ang pinaka-focus natin doon ay manalangin. Okay, so yun po yung ginagawa natin bilang isang iglesia. Makapangyarihan po yan. Tapos sabi pa ron sa Acts 2, kumakain silang magkakasama. Okay, dahil doon magkakasama sila, parang commonwealth eh. Binebenta ng mga mayaman yung kalamari-arian, pinamimigay sa mga mahirap at that time kasi nga magkakasama pa sila. Pero nung dumating na yung pag-persecution, nakalat sila. Ngayon, sa panahon natin, iglesia rito, kailangan po natin ang magtulungan. Amen? So, itong mga ito ay si Prisca at saka si Aquila, ito po ay simpleng tao lang. Pero nagpagamit sa Panginoon, yung appreciation ng Diyos sa kanila at yung ginawa nila ay everlasting. Pang forever. Simpleng tao, nakilala na si Jesus Christ, nananggap na si Jesus Christ, naglingkod sila bilang mag-asawa. Partner, tumutulong sila kay Pablo. Siguro, pagka kailangan matulog ni Pablo, pagka ando sila sa bahay, papatulugin niya sa roon. Kung kailangan pagkain, papakainin niya si Pablo roon. Pinapanalangin nila si Pablo. Yan ang trabaho, yun ang ginagawa nila. Andun yung fellowship, panalangin, at saka magkakasama-kasama silang nag-break of bread. At the time nga, araw-araw silang nag-Lord Supper eh. Amen? So, yan ang paglilingkod natin. Diyan tayo nagtutulungan. Of course, yung kaayusan ng ating lugar, yung kaayusan ng ating gamit, inaayos natin yan para sa iglesia po kasi yan. So yan ay paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? Tapos sabi pa niya rito, so nakailang grupo na tayo. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Ang mag-asawang ito, meron silang house church. Alam niyo, noong una, walang mga chapel na ganito. Kasi bawal eh. Bawal ang magpagawa ng chapel dahil illegal sila eh. Dahil akala ng kasi po, ang mga Kristiyano noon, hindi sila sumusunod sa pinag-uutos ng Roma. Ang Roma kasi, ang Roma, marami silang Diyos. Ang dami lang Diyos eh. Sabi nila, para lumago ang Roman Empire, paglingkuran natin ang mga Diyos na to. So, naghahandog sila, nagsasakripisyo sila. Ang mga Kristiyano, hindi nila gagawin yan. Kasi naniniwala sila na masama yun at sasamba lang sila sa isang Diyos. Amen po ba? At dahil doon ay naggalit ang Roman Empire. Naggalit ang Roman Empire sa mga taong ito. Nagalit po ang mga Roman Empire sapagkat ang ginagawa nila ay, imagine niyo sa pangalan lamang nila, bawa yung pangalang Kristiyano, pwede ka nang patayin. Kaya pag hinuli sila, ang sabi lang, i-deny mo, itanggi mong ikay Kristiyano, hindi ka namin papatayin. Yan din ang gawa ni Pablo noon eh. Nung hindi pa Kristiyano si Pablo, hinahabol yung mga Kristiyano, tapos pinipilit niya. I-deny mo, hindi ka Kristiyano, para hindi ka mamamatay. Pero hindi po, hindi na dinideny.
Sila ay they stood their ground, eka nga, nananatili sila, tapos pinapatay sila. Amen? So mga kapatid, itong dalawang ito, si Prisca at Aquila, ay meron silang house church. Delikado yan. House church sa panahon ng Empire, Roman Empire. Pwede nilang patayin si Aquila, pwede nilang patayin si Prisca dahil nagkakaroon ng iglesia doon sa bahay nila. Ang iglesia no, sa bahay-bahay lang eh. Kasi nga mabagsik ang persecution. Kaya nga sabi ni Pablo, na ipinain ang kanilang leeg dahil sa aking buhay. Imagine mo yun? Alam mo mga kapatid na dyan, nung ginawa nyo yun, na sabi nyo, Pastor, dito na po tayo magtitipon sa amin. Kasi actually, dapat nung mangyari kila Madam, doon sa school niya. Sabi niya, kasi doon muna kami kay Sir Gina, tapos dumadami kami doon. Sabi niya, nag-offer din sila Madam. Sabi nila, dito sa school. Kasi school po yan eh. Yung, anong tawag na sa school nila? Daycare. Pero malaki-laki rin yun. Kasi sabi ko, school po yan, may mga gamit. Tapos nag-offer sila, bro, dyan. Yung in-offer nila ay bakuran, garden. So, pinaayos lang natin. Ngayon, kung gagawin mo yun, at that time, delikado kayo. Kasi pwede sunugin ang bahay ninyo ng Roman Empire. Kaya sabi ni Pablo, ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Yung po ay si Prisca at saka si Aquila. Amen? So, tapat na naglilingkod, no? Hanggang praise God, ewan ko kung itong si Prisca o Aquila ay anong kinamatay nila, pinatay ba sila, martyr ba sila, hindi ko na po alam. Hindi na masyadong, ewan ko siguro sa mga historian, alam nila yan. Pero itong si Pablo ay sa martyrdom. Siya po ay pinugutan ng ulo. Salamat tayo sa Panginoon, after ng 300 BC na si Emperor Constantine. Itong emperor naging Kristiyano, si Constantine. So, ang ginawa niya, dating pinag-uusig ang mga Kristiyano, ginawa niyang empire state religion ang Christianity. So, hindi na pinag-uusig at that time. Hanggang ngayon, hindi na tayo pinag-uusig. Pero siyempre, sa mga panahon ng maraming lugar, ay pinag-uusig, sa mga Muslim. Okay? Tapos, at batiin ninyo ang iglesia na sa kanilang bahay, batiin ninyo si Epeneto, na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga sa Asia kay Kristo. Yung Asia po ito, province of Asia. Ito po ay yung Asia, modern Asia. Ito yung Asia Minor, ano po yan, Turkey. Sa Turkey yan. Okay, so ang unang naligtas daw doon ay si Epeneto. Amen? Si Epeneto ang unang naligtas sa Asia. Okay, so ang ganda na muna po ako sa ating series, 35 minutes. Okay, pero tapusin ko na hanggang 6, no? Batiin niyo si Maria, nalubang nagpagal sa inyo. Hindi ko kilala kung sino si Maria to. Hindi naman siguro yung sister ni Martha, hindi naman ng nanay ni Jesus Christ, hindi naman si Maria Magdalena, kasi ito ay taga Roma. Okay? Lubang nagpagal sa inyo. Kung hindi man taga Roma, ay worker, mga missionary na pumupunta sa Roma at that time. Amen? So napakaganda sa series natin. Chapter 16 na tayo. At nung basahin ko po yung chapter 16, ang plano ko na nun, bilisan ko na lang eh. Pero alam nyo na, touch din ako sa style ni Pablo. In-appreciate niya ngayon. Dati, puro doktrina, no? Chapter 3, justification by faith, kasalanan, assurance of salvation, kamatayan, muling pagkabuhay ni Jesus Christ, mga doktrina yan. Pero sa chapter 6, mga tao na. Meron ng mga mukha, may mga pangalan. Mag-asawa, babae lamang, tulad ni PB, pero naglingkod sa Diyos. Amen? So mga kapatid, ganoon din po tayo. Ngayon, hindi tayo special sa harapan ng tao. Sabi nga sa 1 Corinthians 1, hindi tayo mga mahalaga sa standard ng sanlibutan. Pero sa paningin ng Diyos, mahalaga po tayo. Amen? At yung ginagawa ng mga to, si PB,
ang mag-asawang Prisca at Aquila, ngayon si Epeneto, ang unang naligtas sa Asia, at si Maria, ay nabanggit pa dyan. No? Amen? Nabanggit. At tama lang na pansinin natin itong mga taong ito, at tama lamang na bigyan din natin ng pansin yung mga kapatid naglilingkod sa The Gospel of Grace Church. Nuulit ko po, ang lesson natin dito, itong mga ito naglingkod sa Diyos at sila'y kinumen. Hindi pa rewarding to, no? Ang rewarding sa langit eh. Pero in-appreciate ni Pablo na isulat ang pangalan nila. Encouragement sa kanila. Kung buhay pa, at that time sila Priscilla, buhay pa sila at that time. Pinapag-greet eh. Pero sila mga patay na ngayon lahat yan. Kaya tayo rin dito, ako bilang pastor, i-appreciate ko yung mga kamanggagawa ko dito. Okay? Tulad ng binabanggit na niya, Manny, ang buong pamilya, Bernard, ang buong pamilya, Jan, ang buong pamilya. Okay, mga babae, lalaki, naglilingkod dito sa church na to, ito po'y mahalaga sa atin. Amen? Kasi hindi naman pwedeng ako lang dito. Kaya nga, walang one-man rule eh. Alam nga namang isa lang. Tapos, ang paglilingkod natin ay sa iglesia. Kaya kailangan nasa iglesia tayo. Kailangan involved tayo sa iglesia. Tapos sa iglesia, meron pa tayong mga sister churches. Andiyan ang ACC, andiyan ang San Pedro, andiyan yung BBCI in general. So naglilingkuran tayo, may BTC, Brethren Christian Training. Okay, so supportahan po natin yan. May mga camping, salamat sa Panginoon, yung followers, nagpadala tayo. So yan ay, maglilingkod tayo sa kanila, sila rin ay naglilingkod sa atin. Pagka naging involved ka po sa mga campings, naglilingkod ka na sa kanila, naglilingkod sila sa atin. Baka nga mas marami pa yung pakinabang natin eh, kaysa doon sa ibinibigay natin sa kanila. Actually, mas marami. Ngayon, pasalamat tayo sa Panginoon. Next year, meron na tayong brand new campsite. Imagine po yan, meron isang taong naglingkod sa Panginoon, pinaglingkod niya ang isang napakagandang lugar. Ito ay private resort, pero pinaglilingkod niya sa church, sa Christian, sa Philippine Brethren Church. Okay? So, sa next time yan, makakapag-camp tayo doon. Resort po yan. At patapos na po yung mga magagandang mga, hindi na tayo mangupahan kasi last camp, nagbayad tayo ng ₱250,000 eh. Buong PBC. Nagbayad ng BTC at saka lahat ng camps, nagbayad tayo ng ₱250,000. Sa location lang yan. Eh yung ₱250,000 na yan ay savings na natin. Sa susunod, kasi hindi na tayo magbabayad sa location, magbabayad lang tayo kuryente at saka tubig. Ngayon, anong epekto sa atin yan? Eh di mumura ngayon. Magkano binayad nyo sa followers, Hans? 2.5? 2.5. Malay mo baka ngayon, 1.5 na lang. Amen. Malaking bagay. Yung BTC ay 4.5 eh. Eh kung 3,000 na lang. Amen. Tapos siyempre, yun ay maayos na yung mga lahat na yung mga kailangan doon. So mga kapatid, kung walang naglilingkod na ganyan, kung walang nagbo-volunteer, kung walang nag-initiate, amen? So, para magtuloy-tuloy ang iglesia, magtuloy-tuloy ang ministry, magtuloy-tuloy ang gospel sharing, magtuloy-tuloy ang iglesyang paglilingkod, kailangan ng bawat isa'y kasama. Kaya nga sabi ni Pablo, anong sabi niya? Kamanggagawa kay Kristo Jesus. Amen? Tayo po lahat ay mga kamanggagawa. Amen? Kaya ako, okay lang tawagin niyo akong huya, kamanggagawa. Eh, ganoon naman tayo eh, kamanggagawa lang. Okay, so, any question? Manalangin po tayo sa Panginoon. So, unti-unti, natatapos natin ang Romans, no? 16 na tayo. Hanggang 6 na tayo. 7 tayo. Pagbati pa rin yan. So, mabilis lang siguro yan sa susunod. Bati-bati na lang. Pero, pagka na-appreciate ko yung mga ginagawa nyo, kapatid, sa iglesia ito, ako'y nagpapasalamat. Meron mga kapatid dito, mga matatanda, bata, naglilingkod. So, yun po. Yun, maganda rin yung naitanim natin eh, yung foundation natin sa GGC. Huwag nating, ituring natin ang GGC, hindi kangkong. Alam niyo yung kangkong. Pagka may dahon na yan, kakangkongin na yan. Di ba? Ituring natin ang GGC parang foundation. Lagi lang tayong tumutulong sa church. Tapos pagka lumaki ang church, siya na ang tutulong.
tutulong ng pusa yan. At tayo po, meron tayong mga tinutulungan talaga. Tumutulong tayo sa mga missionary. Meron tayo, actually, isa palang missionary ang tinutulungan natin. Tapos meron tayong tinutulungan na balo. Maraming mga balo rito, pero yung kailangan tulungan ay isa pa lang. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagsisiris namin sa Romans. Chapter 16 na po kami for 3 years ay ginabayan niyo ang aming pag-aaral at pinagpala niyo po kami, Panginoon Diyos, sa turo ni Apostol Pablo. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa inyo. Ang aming dalangin ay tumubo sa aming mga puso ang mga aral, turo ni Apostol Pablo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang magbago ang iglesyang ito, lumago sa pananampalataya, lumago sa paglilingkod sa isa't isa, lumago sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng gospel, pag-share ng gospel, pag-preach ng gospel. Sa pamamagitan ng pag-aaral namin ito, Panginoon Diyos, gamitin niyo ang opportunity ito, Sunday School, para ma-mold niyo kami, ubugin niyo kami, Panginoon Diyos, ayon sa inyong kalooban. Lahat ng papuri at pasasalamat ay binibigay namin sa aming Panginoon sa Kristo at sa inyong pangalan, O Ama, Ama naming nasa langit, sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Tayo po lahat ay tumayo at